po? Okay. Baba na tayo. Sabay ka sabi niya. Ay, napangutan na kay Paria tawa kabalo. Hello po, Kasabinyan. Yes po yung tour guide. Yes, po ma'am. Pa-register na po ako ng kahit isang name lang po. Ilan Sige po. ilan sagot niyo, ma'am? 9 po kami. 9 po kayo. Kahit isang name lang po. Yes po, sige po. Then pwede na rin po tayo pumasok. Good morning. Mag-join po kayo sa walking tour na lang. Ano po to? Yung tour guide na Apo. kailangan namin. Pa-register na lang po. Isang name lang. Sige po. Isang name nyo lang po kung ilan po kayo. Yes po. Ay, 9. Day tour. Okay na. Okay. Ako lang kay. Okay, picture kayo. Luna. Ako po. Ayan, so dito po siya pinatay. Po, sa pelikula lang po wala po kaming ginalaman sa pagpatay. Ay, oo nga. Pero totoo talaga dito. Sa totoong buhay po sa Kabanatuan. Yes. Wala po talaga kaming ginalaman. Akala ko yung friend na ikaw yung ano, suspect. And then ito po kasing resort, actually, madalas pong gamitin na settings sa mga local movies, television shows like General Luna, Goyo, and then television shows like Widow's War and Provinciano. Sila Coco Martin. Nakita niyo na po ba si Coco Martin personal? Wala pa. Kita po? Para niyo lang po ako nakita. Ay, ganun. Sige daw. Ganon. Ayan, so for our group po, bago tayo magsimula sa tour, magandang umaga po sa inyong lahat. And once again po, welcome po sa Las Casas. Ako po si Mark at ako po yung magiging tour guide. So sa tour po natin na ito, meron lang po tayo mga selected houses na pupuntahan at papasukin. Pero bago po tayo pumasok sa mga bahay, may papakiusap po sana ako sa bawat isa na kung maaari po pagdating natin sa kahoy na bahagi, tayo po'y magubad ng ating mga suot. Nasa pin sa paa. Dobby naman. Sa pin sa paa lang. Chinelas. Ng mga footwear natin. Sandal. Kasi po, isa yan sa ating mga Filipino traditions na tanda ng pagbibigay galang Yes po. o ng respeto sa may-ari po ng mga bahay. Correct. Kaya so ito po lugar na ating lilibutin, ang Las Casas, Pilipinas de Acusar. Baka salitang Espanyol po ito. Na ang ibig sabihin nga po sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acusar. So Acusar po yung apelyido nitong pamilya na nagmamay-ari po ng buong lugar na ito at nagsimula po sila mangolekta ng mga sinaunang bahay in their 2000 at binuksan po itong resort sa publiko in their 2010. So 10 years in the making at ngayon nga po 16 years in operation na itong resort. And then yung pagka-transfer po ng mga houses dito po sa Las Casas, hindi po yan naging madaling proseso. Kasi po bawat bahay pinag-aaralan, gagawa ng documentations, at saka po binabaklas piece by piece, block by block, and column by column. And then yung mga nabaklas po na bahagi, yun po yung dinadala sa resort at muli pong binubuo base po sa kanilang original na struktura at mga disenyo. Yan. So sa ngayon po dito sa resort, meron na po kaming 64 houses. And then out of 64, 32 po yung original na nagmula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. At yung mga original houses po, ipinapangalan kasunod sa lugar kung saan po nanggaling. Yan, katulad po nito yung first house natin. So yung bahay po, Casa Binyan from Binyan, Laguna. So by the way po, itong bahay, meron siyang dalawang bahagi. Yung unang bahagi niya po ngayon, yan na yung assembly area for the walking tour. And then yung ikalawang bahagi po ng bahay, yung second part niya, Italian restaurant, La Bella Chodora. Or sa Ingles, My Beautiful Chodora. Yan. So ito po, yung unang bahagi ng bahay, naitayo po yan taong 1700 sa pagmamay-ari po noon ni Don Gregorio Alonso. And then sa ikatlong henerasyon, ang nagmay-ari naman po ng bahay, si Don Lorenzo Alberto Alonso. Na kung saan, ay ito pong si Don Lorenzo, nagkaroon po siya noon ng 2 asawa. So talagang uso na po, even before. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Pero yung ano po, yung, hindi naman po magkasabay. But don't worry. Yan. So yung first wife po, parang pinaghuhugutan sila mo doon. Pwede naman. Kaya yung first wife po ni Don Lorenzo,
si Paula Florentino. And then nagkaroon po sila ng anak na nagngangalang Jose Alberto Alonso na naging kinatawan ng Pilipinas upang magrepresenta sa bansang Espanya or sa panahon po natin isang ambassador. And then yung ikalawang napangasawa po ni Don Lorenzo, si Brigida Quintos, at isa po sa kanilang mga naging anak, si Chudora Alonso. Mother po ni Dr. Rizal. Ayan, so mabalik po tayo dito sa unang pamilya or sa unang anak, si Jose Alberto Alonso. Kasi po, siya po yung nagmana nitong bahay. Kasi itong sila Chudora Alonso, kaya hindi sa kanila napunta itong bahay, sinasabi raw po noon na sila ay illegitimate child. Dahil nga po syempre, pamilya sila sa Kaya, so during that time, nung si Jose Alberto Alonso na po ay nakatira dito po sa Casa Piñan, nakapag-asawa po siya. Ang kanya pong napangasawa naman, nagngangalang Chudora Formoso. So baka malito po kayo, dalaway na banggit yung Chudora, Alonso, magkaibang tao po sila. So siguro po gamitin ko na lang apelido ng pangalawa, Formoso na lang po, para maiwasan yung pagkalito. Kaya so before, meron tayo exam po mamaya after the tour. Pero may premyo. Pag nakapasa, bigyan ko po kayo ng Planax, isang banik. Meron namang answers kay, ibigay mo sa amin. Hindi, ano yan po, oral recitation. Pa din. Kaya sabay-sabay nga po, si Jose Alberto Alonso, katulad dun sabi ko po kanina, siya yung ambassador ng Pilipinas. So lagi po siyang wala dito sa kanilang bahay. So naiiwan po dito noon yung kanyang asawa, si Formoso. So dahil po sa labis naman ng kalungkutan ni Formoso, at syempre pananabik sa kanyang asawa, siya po ay nagkaroon ng ibang karelasyon na lalaki. So tinatawag po na chistory. Chismis noon, chistory ngayon. May mga kamarites po ba sa grupo? Wala kasi yun. Marami. Marami. Ayan, so yung naging kalaguyo ni Formoso, kapitan ng mga Guardia Civil. At syempre po, natuklasan ito ni Jose Alberto Alonso. Dali-dali po siya umuwi sa kanilang bahay, nagkaroon po sila ng pagtatalo, at dahil po sa kanyang galit, sa tingin niya po, anong ginawa niya sa asawa niya? Pinatay na. Pinatay agad? Pinalayas? Ay, madam, ang gagawin niyo? Alamin. Sampalin. Sampalin, binugbog, ba't gano'n, mas brutal yata yung mga babae ngayon. So sige po mga lalaki, tatanungin ko, sir, ano pong gagawin nyo just in case? Patayin niya. Kayo po. Total. Pinaanan. Agawin ko sa Alonso. Kaya so namatuklasan po ni Jose Alberto Alonso na nagtataksil yung kanyang asawa dahil po sa kanyang galit, nagawa niya itong ipatulpo. Galing. Huso na pala si Tulpo noon. Kaya ang ginawa niya po sa asawa niya, ikinulong niya ito. Kinulong. Po sa kwarto ng kanilang bahay na mga nasa humigit kumulang 4 na taon. Na yung tao naman na nagdadala, naka-house arrest. Yung tao Mahal niya po, kasi. yung tao, pinakain po yung tao po na nagdadala ng pagkain niya araw-araw, yung kanyang hipag, si Chudora Alonso, mother of Dr. Rizal. Okay. Hindi naman. So, pero ito pong si Formoso, isang araw, nakagawa po siya ng isang liham or ng isang sulat at nakasaad dito na siya nga raw po ay kinulong ng kanyang asawa sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay at inaakusahan niya ngayon ay itong si Chudora Alonso na nilalason siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain. And then yung sulat po na yan, nagawa niyang ihulog sa isa sa mga bintana. And then napulot po ng isang Guardia Civil na nakaantabay dito po sa kanilang bahay. So dahil nga po noon yung karelasyon ni Formoso, yung kapitan ng mga Guardia Civil, so nakarating po sa kanya yung liham. Kaya ang ginawa po agad ng kapitan, ipinahuli yung magkapatid at ipinakulong. Kaya so noong mga time, na nakakulong po yung magkapatid na Alonso, nagkaroon naman po ng okasyon sa Binyan na dinaluhan ng Gobernador General ng Espanya. And then dito rin po sa okasyon, may isang batang babae na magaling pong sumayaw. Kaya kinagiliwan po ito ng Gobernador. At di kalaunan, tinanong niya po yung bata na kung anong gusto, kapalit po ng kanyang pagsasayaw. Pero lingid po sa kalaman ng Gobernador na ito po palang batang babae, bunsong anak ni Chudora Alonso na si Soledad. So syempre po, ang hihilingin ng batang Soledad, kalayaan ng kanyang ina at tiyuhin. So pinagbigyan po yun ng gobernador. Makalipas po yung 2 taon na pagkakabilanggo, muli po nakalaya yung magkapatid na Alonso. Pero during that time po, meron po kasing panibagong batas ang pamahalang Espanya na tinatawag naman pong Claveria 1849. Nakasaad po sa batas na lahat ng mga Pilipino na gumagamit ng apelidong Espanyol ay bibigyan ng sariling apelidong Pilipino. So yung ibinigay po nila na apelido kila Chudora Alonso Realonda. Ayan. Pero isang araw po, sa kasamang palad naman, ito pong si Chudora Alonso, meron siyang pinirmahan ng mga dokumento at dito po nakalimutan niyang isama yung apelido niya na Realonda sa kanyang pirma.
So, nakita po ito ng pamahalang Espanya. So, inakala nila na itong si Teodoro Alonso ayaw sumunod sa kanilang panukalang batas. Kaya sa ikalawang pagkakataon po, muli po siya ipinahuli at binigyan po siya ng kaparusahan na maglakad ng 50 kilometro mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna ng nakahubad. Mga sakit sa ba? Alam mo na, alam na ni Madam. Ako, barefooted lang, di naman naked. So Hubad ngayon ang po, paa. akyat muna tayo sa ikalawang palapag.